Pilipinas, updated ka na ba? Ibang celebrities puro libre lang. PSA, kumantang si Bea lang ang binayarang ambasador. Sa September na pala sisimula ng nationwide census ng Philippine Statistics Authority or PSA bilang ang buwan na ito ang National Agriculture and Fisheries Census Month. Last month nga lang ay kinuhang latest ambassadress ng PSA for Agriculture and Fisheries ang aktres na si Bea Alonzo dahil it's an open book naman na nagmamay-ari ng malaking farm sa Zambales ang fiancé ni Dominic Roque. So malaking tulong nga naman kung isang celebrity ang magpo-promote ng nationwide census na gagawin ng PSA para sa sektor ng pangingisda at agrikultura dahil sikat sa buong bansa si Bea at nakaka-relate ito sa usapin ng pagsasaka. Amindado naman sina PSA Undersecretary Claire Dennis S. Mapa at Miss Minerva Eloisa Esquivias, Officer in Charge, Deputy National Statistician, na malaking tulong talaga si Bea bilang ambassadress lalo nang lumalabas ang TV commercial nito dahil nagiging aware ang maraming kababayan natin sa gagawing census ng PSA ngayong September. Kaya lang may ilang netizens ang hindi nagustuhan ang pagkuha ng PSA ng celebrity endorser na kinuwestiyon ang talent fee ni Bea. Inisip ng ilang netizens na dahil sikat si Bea, hindi ito papayag na maliit ang talent fee lang na syempre galing sa pondo ng bayan. Paglilinaw naman ni Yusek Mapa at Miss Esquivias, halos charity lang ang tinanggap na talent fee ni Bea bilang tulong na rin nito sa programa ng ahensya ng gobyerno at dahil may third-party service provider, wala raw silang idea kung magkano exactly ang binayad sa aktres. Idiniin din nila na bagamat may ibang pang celebrities na nagpo-promote rin ng 2022 Census of Agriculture and Fisheries tulad ni Nash Aguas, Mayor Richard Gomez, Daniel Fernando, Mariel Rodriguez at Bea Binene. Wala raw talent fee ang mga ito at kumbaga pro bono lang. Anyway, nananawagan ng PSA sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda na makiisa sa gaganaping 2022 CAF simula sa September 4 at magtiwalang magbigay ng impormasyon na hihingiin sa mga PSA enumerators. Every 10 years lang daw ginagawa ang ganitong survey na kakailanganin ng ating mga legislators para maging basehan ng kanilang mga gagawing programa at polisiya para sa sektor ng agrikultura at pangingisda. So there! Pilipinas, updated ka na ba? Ibang celebrities puro libre lang. PSA, kumantang si Bea lang ang binayarang ambasador. Sa September na pala sisimula ng nationwide census ng Philippine Statistics Authority or PSA bilang ang buwan na ito ang National Agriculture and Fisheries Census Month. Last month nga lang ay kinuhang latest ambassadress ng PSA for Agriculture and Fisheries ang aktres na si Bea Alonzo dahil it's an open book naman na nagmamay-ari ng malaking farm sa Zambales ang fiancé ni Dominic Roque. So malaking tulong nga naman kung isang celebrity ang magpo-promote ng nationwide census na gagawin ng PSA para sa sektor ng pangingisda at agrikultura dahil sikat sa buong bansa si Bea at nakaka-relate ito sa usapin ng pagsasaka. Amindado naman sina PSA Undersecretary Claire Dennis S. Mapa at Miss Minerva Eloisa Esquivias, Officer in Charge, Deputy National Statistician, na malaking tulong talaga si Bea bilang ambassadress lalo nang lumalabas ang TV commercial nito dahil nagiging aware ang maraming kababayan natin sa gagawing census ng PSA ngayong September.
Kaya lang may ilang netizens ang hindi nagustuhan ang pagkuha ng PSA ng celebrity endorser na kinuwestiyon ang talent fee ni Bea. Inisip ng ilang netizens na dahil sikat si Bea, hindi ito papayag na maliit ang talent fee lang na syempre galing sa pondo ng bayan. Paglilinaw naman ni Yusek Mapa at Miss Esquivias, halos charity lang ang tinanggap na talent fee ni Bea bilang tulong na rin nito sa programa ng ahensya ng gobyerno at dahil may third-party service provider, wala raw silang idea kung magkano exactly ang binayad sa aktres. Idiniin din nila na bagamat may ibang pang celebrities na nagpo-promote rin ng 2022 Census of Agriculture and Fisheries tulad ni Nash Aguas, Mayor Richard Gomez, Daniel Fernando, Mariel Rodriguez at Bea Binene. Wala raw talent fee ang mga ito at kumbaga pro bono lang. Anyway, nananawagan ng PSA sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda na makiisa sa gaganaping 2022 CAF simula sa September 4 at magtiwalang magbigay ng impormasyon na hihingiin sa mga PSA enumerators. Every 10 years lang daw ginagawa ang ganitong survey na kakailanganin ng ating mga legislators para maging basehan ng kanilang mga gagawing programa at polisiya para sa sektor ng agrikultura at pangingisda. So there! Pilipinas, updated ka na ba? Ibang celebrities puro libre lang. PSA, kumantang si Bea lang ang binayarang ambasador. Sa September na pala sisimula ng nationwide census ng Philippine Statistics Authority or PSA bilang ang buwan na ito ang National Agriculture and Fisheries Census Month. Last month nga lang ay kinuhang latest ambassadress ng PSA for Agriculture and Fisheries ang aktres na si Bea Alonzo dahil it's an open book naman na nagmamay-ari ng malaking farm sa Zambales ang fiancé ni Dominic Roque. So malaking tulong nga naman kung isang celebrity ang magpo-promote ng nationwide census na gagawin ng PSA para sa sektor ng pangingisda at agrikultura dahil sikat sa buong bansa si Bea at nakaka-relate ito sa usapin ng pagsasaka. Amindado naman sina PSA Undersecretary Claire Dennis S. Mapa at Miss Minerva Eloisa Esquivias, Officer in Charge, Deputy National Statistician, na malaking tulong talaga si Bea bilang ambassadress lalo nang lumalabas ang TV commercial nito dahil nagiging aware ang maraming kababayan natin sa gagawing census ng PSA ngayong September. Kaya lang may ilang netizens ang hindi nagustuhan ang pagkuha ng PSA ng celebrity endorser na kinuwestiyon ang talent fee ni Bea. Inisip ng ilang netizens na dahil sikat si Bea, hindi ito papayag na maliit ang talent fee lang na syempre galing sa pondo ng bayan. Paglilinaw naman ni Yusek Mapa at Miss Esquivias, halos charity lang ang tinanggap na talent fee ni Bea bilang tulong na rin nito sa programa ng ahensya ng gobyerno at dahil may third-party service provider, wala raw silang idea kung magkano exactly ang binayad sa aktres. Idiniin din nila na bagamat may ibang pang celebrities na nagpo-promote rin ng 2022 Census of Agriculture and Fisheries tulad ni Nash Aguas, Mayor Richard Gomez, Daniel Fernando, Mariel Rodriguez at Bea Binene. Wala raw talent fee ang mga ito at kumbaga pro bono lang. Anyway, nananawagan ng PSA sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda na makiisa sa gaganaping 2022 CAF simula sa September 4 at magtiwalang magbigay ng impormasyon na hihingiin sa mga PSA enumerators. Every 10 years lang daw ginagawa ang ganitong survey na kakailanganin ng ating mga legislators para maging basehan ng kanilang mga gagawing programa at polisiya para sa sektor ng agrikultura at pangingisda. So there!